Ika rin, boy, ika. Aray, ano ba yung Boy Pickup, the movie, a film by Dominic Zapata. Sa nalalapit na pagtatapos, Ako na humihingi ng dispensa sa'yo, Senny, kung ano man yung mga nagawa na naman ng asawa ko. ang kinakalaban ng asawa, kakampihan niya. Ano, narinig ko na lahat. Ampun ako, diba? Si Aling Zen yung nanay ko. At ang kinamumuhian, Sa mga nalaman ko, mas nagagalit na ako sa'yo ngayon. Anong nalaman mo, Vanessa? kakambal pala niya. Hiram na puso pagkatapos ng Itbulaga sa Afternoon Prime ng GMA. Nagbabalik ang unang balita, may open letter ang isang migranteng grupo sa Nevada State Athletic Commission para maimbestigahan ang labang Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Sa liham ng Migrant Heritage Commission, hindi raw tugma ang scorecards ni Judge Cynthia J. Rose at Duan Ford sa kwenta ng computerized punch scoring system ng CompuBox. Tila may kakaiba raw sa resulta, lalo pat nagpakita ng statistics na may 253 punches na kumonekta si Pacman kumpara sa 159 lamang ni Bradley. Ayon sa CompuBox, mas marami sundok daw ang pinakawalan si Pacman sa 10 rounds. Review naman ng Nevada State Athletic Commission ang resulta ng laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. Hinihinga na rin ng paliwanag ang tatlong hurado. Narito ang report. Usap-usapan pa rin kahit sa Amerika ang kontrobersyal na resulta sa katatapos na laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Pero para kay Pacman, tapos na ang laban at wala na raw dapat ipaghimutok. Sa mga magsasabi na ano kaya nangyari kay Manny kung kailan siya napalapit sa Diyos, saka pa siya pinatalo. God has a good plan. There's a purpose for that. So, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong may magandang plano pa ang Panginoon para dyan. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. And new WBO welterweight. Pero tanggap man niya ang resulta ng kanilang laban. Marami ang tila dinibdib ang kanyang pagkatalo. Gaya ng Amerikanong pambato sa boxing sa 2012 London Olympics. Overwhelmed, I'm shocked. I had Pacquiao win that hands down. I wanted Bradley to win it, but the fight first started, but I didn't want him to win that way. So, Pacquiao won that hands down. Nabawi man ang corona kay Pacman, pero hindi ang pagtingin ng marami. Gaya ni Joel Diaz, ang trainer ni Timothy Bradley. Fighting a Manny Pacquiao, man, it's a privilege. It's a privilege, and for us, it's a gift to God. And Manny Pacquiao, I'm a big fan of Manny Pacquiao, and like every warrior, he deserves a rematch. Nagdeklara na ang Nevada State Athletic Commission na ipapa-review ang kontrobersyal na laban. Ang tatlong hurado, pagpapaliwanagin. Nauna nang sinabi ng Sports Commission na kumpiyansa ito sa desisyon ng mga judge sa laban. Kaya inakyat na ni Bob Arum, Chairman and CEO ng Top Rank, ang kanyang hiling na paimbestigahan ang laban sa Nevada State Attorney General's Office ayon sa ulat ng British website na Telegraph. Pahayag ni Arum, ito lang daw ang paraan para manumbalik ang tiwala ng publiko sa larong boxing. Pero ayon kay Rafi Bartholomew, writer ng kilalang sports website na Grantland.com, malabong may patutunguhan ang anumang uri ng protesta. The Nevada State Athletic Commission is the commission that hired the judges, so I don't know exactly what is going to come out of that investigation. Di pa rin daw makapaniwala ang mga kapwa niya sports writer dito sa Amerika sa naging resulta ng laban. Throughout press row, everyone turned around and was like, "What did you have it? What did you have it? Did you have it?" Like people were standing up and saying, "Did anyone have Bradley winning?" And no one would stand up and say yes. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa tuwing panahon naman ng tag-ulan, kadalasang problema agad ng isang eskwelahan sa Obando, Bulacan ang pagbabaha sa kanilang campus. Kumustahin po natin ngayon ang sitwasyon sa Paco Elementary School at may live report doon si Susan Enriquez. Susan?
Connie, dito tayo sa Paco Elementary School sa Obando, Bulacan. Yung kinatatayuan ko, ito po yung isa sa mga classroom dito. Kung mapapansin ninyo, may tubig ho dito. Yung tubig na to medyo mabaho na. Stagnant water. Actually, kulay hindi na nga siya brown. Parang nagiging dark na nga siya. At napapansin din natin may mga basura. Pero naka-level ho yan doon sa mismong bintana ng classroom. Ano? So, imagine natin kung paano ho nagkaklase dito yung mga estudyante na naaamoy nila yung mabahong amoy ng tubig. Nakikita nila yung basura dahil nga ito ho ay naka-level mismo doon sa bintana nitong kanilang mga classroom sa Paco Elementary School. Sabi nga ho nung mga namumuno dito, ito parang all year round na problema nila at dahil nga sa halos hindi na humuhupa yung baha dito, pusod pa rin ang iba't ibang kadahilanan bukod doon sa may mga bagyo at yung high tide na nagiging dahilan para hindi na halos matuyo yung kanilang paaralan ngayon ay may ginagawa namang mga hakbang dito ang kanilang mga Kapitan, dito na lang po tayo, medyo umaambon-ambon dyan dito. Si Kapitan Obet Marquez, siya po yung barangay captain ng Barangay Paco sa Obando, Bulacan. Paano niyo pinaghahandaan yung ganito? Dahil ito, nakikita ko, yung tubig para ito matagal nang hindi natutuyo dito sa Paco Elementary School. Bali, totoo niya ma'am, may sa mga bata nila magdala ng mga bota. Dahil talagang wala nang pong solusyon para sa ganitong pamamaraan. Talaga pong ang stag water ay talaga pong permis na po sila dyan. Hindi ba na dito, nako-compromise naman yung health ng mga bata? Dahil nga, sabi ko nga kanina, yun hong maduming tubig na mabaho, may basura, naka-level doon sa bintana, no? Hindi ba ito nakakapagdulot ng sakit o nagkakapagbigay ng distraction sa pag-aaral ng mga estudyante? Talaga pong problema din po yan sa ngayon. Talagang sobra-sobra po. Kaya nga po tayo na mamaya po si Doc Mike para magpaliwanag po sa ganyang pamamaraan. Yun po. Oo. So, ano yung nakikita nyo solusyon? Kasi yung nakikita ko, sabi nyo nga, parang lagi itataas ninyo, pero pag itinaas ninyo, aabutin na naman ng baha, itataas ninyo naman. Actually, yung yung playground, hindi na nagagamit ng mga bata. No? Ano yung mga nakikita nyo yung mga mga long-term solution po dito? Siguro po ang long-term solution po natin dito, talaga magkaroon tayo ng secondary dike sa Kailugan para po talaga itong stag water dito, talagang mawala na rin po pag meron tayong secondary dike. Yun lang po yung isang pamamaraan. So ito yung, maraming salamat si Kapitan Roberto Marquez po ng Barangay Paco dito sa Obando, Bulacan. So nakikita ho natin, ito may mga estudyante na tayo na mga karamihan nga po dito, mga nakakasinelas na lamang dahil nga po sa kanilang pag-aalala na baka ho mataas naman tubig sa kanilang paaralan, sayang naman yung kanilang mga sapatos. So mamaya ho, pagbabalik natin ang ating serbisyo totoo mula dito sa Paco Elementary School sa Barangay Paco, Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez. Kapapasok lang po na balita, dalawa na iulat na patay matapos lumubog ang isang passenger cargo vessel malapit sa El Nido, Palawan. Para sa detalye, makakusap natin si Captain Perfecto Eden, Deputy Commander ng District Office ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Good morning po. Good morning po, Egan. Magandang umaga po at sa lahat ng nakikinig. Opo, hindi po... kamusta yung weather muna dyan? May balaho ba? So far, wala naman tayong bagyo dito. Wala. Ano nangyari dito sa MV Josil? Tama ho ba? Opo. Yung MV Josil 2, ito po yung cargo passenger vessel ay umalis bandang alas 8 ng gabi kagabi sa Port of Liminangkong. Ito po ay papuntang Manila via El Nido, Coron. Noong bandang alas 11:30 ng gabi, ito ay naka-receive kami ng information na itong barko ay lumubog. Opo. Ito ay may naman na 34 na pasaheros at 12 crew on board. Base doon sa isang pasaheros na nakontak namin, mayroon ng 22 pasaheros na na-rescue at saka 2 pasahero na na-recover. At pansamantala ay nandoon sa parte ng 10th Island, naka-sheltered sila doon. Tapos nung bandang alas 2:20 ng madaling araw, nagpadala kami ng Coast Guard Search and Rescue vessel, yung TG-35, to conduct our operation in that area. Anong dahilan ng paglubog nitong MV Josil na ito? So far, wala pa kaming alam kung anong dahilan. So siguro magkakaroon ng investigation doon sa mga passengers at saka officers and crew doon sa nasabing barko. Pero pag cargo, pag sinabing passenger, ano yan? Staff? Pag sinabing passenger, pwede siyang makarga ng pasaheros at saka cargo kasi passenger cargo.
Passenger cargo ang kategorya niya. Opo. Ito naman ay, ang capacity ng barkong ito ay 150 passengers. Hindi naman overloaded. Hindi naman overloaded. So, siguro malalaman natin talaga kung anong dahilan pag-conduct natin ng investigasyon. So, hindi na ho maisasalba ito? Lumubog na ito? Say again, sir? Hindi na siya maisasalba yung paglubog niya o... So far, din na ang business sa report, nag-submerge ng unti-unti. So, Paano yung langis ho? hindi pa natin alam. Siguro, sigurado may langis yun. Oo, yung oil spill niya, makaka-apekto ho ba dyan sa may area ng Palawan? So, siyempre, pag nagkaroon ng oil spill, siyempre, magkakaroon ng kanya, makaka-apekto po. Yung may missing pa ho ba, Captain Eden? So far nga, nung bandang alas 12 ng gabi, ongoing pa yung rescue operation ng mga crew ng barko. Opo. Based doon sa nakausap ko. So sa ngayon, wala pa kaming balita. Wala pa kaming balita kung nadagdagan yung nasabing na rescue kagabi. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Captain Perfecto Eden po, Deputy Commander ng District Office ng Philippine Coast Guard, dyan po sa Palawan. At ang hirit namin mamaya, Honor Type Jeep, sumampa sa gilid ng flyover sa Ortigas. At pinakasariwang balita kaugnay pa rin sa pananalasa ng flash flood sa Sarangani, tutukan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Maulan na naman mga kapuso, binabantayan ngayon ng pag-asa ang bagyo sa Western Pacific na may international name na Gutchoy. Posible pong pumasok sa ating bansa bukas at papangalalang si Butchoy ang ikalawang bagyo natin ngayong taon. Kaya bilang paghanda sa ulan, ang pangontra kay Butchoy, walang iba kundi ang Batchoy. Batchoy Tagalog lang.